What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Today po mga titos and titas ay pagkukwentuhan natin kung paano magsisimula ng trading ng cryptocurrency. Marami po tambay dito. Nagtatanong sa atin, Tito, paano ba gusto matuto? Paano magsisimula? Ay tamang-tama po yan. Yan ang pagkukwentuhan natin dito sa tambayan. Let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, mga titos and tita. Syempre, kung naligaw lang ho kayo dito sa ating channel, Tito Vlogs po. Tambayan ho ito tungkol sa cryptocurrency, Tito Vlogs Crypto Channel. Pangalawang channel na natin to. So, anything and everything under the moon and going to the moon ng mga cryptos, pwede natin pag-usapan dito sa tambayan. Kaya huwag niyo mong kalimutang i-click yung subscribe button at isama po ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Monday to Friday, meron pa tayong live tambayan, ha? So, join us ho, makipagkulitan doon sa mga tambay. So, ang topic natin ngayon dito sa What's Up with Crypto, ito po para doon sa mga bago nga, no? Dito sa Cryptoverse at gustong sumubok lang, nag-aaral, no? Ang cryptocurrency po, mga titos and titas, ay tradable 24/7. Okay? So, ito po ay form of decentralized, no, na trading whereby, mga titos and titas, para kayo ay makabili ng inyong first coin, kailangan nyo pong pumunta sa isang exchange, no, mga titos and titas. So, meaning to say, maglalaga ka ng fund sa isang exchange. Hindi po broker, ha? Baka po kasi tinatanong nung iba, Tito, sino ba broker mo sa crypto? Ay, wala pong broker dito. Kaya nga po sabi natin, decentralized po, no? Ang kailangan lang pong gawin ay mag-create ng account sa isang exchange and then fund your account and then you can trade. You can buy na po and sell coins doon po sa exchange na yon. So, ano po ba ang exchange na ayos dito? Ay napakarami pong exchange, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. Marami yan. Pero gusto nating i-highlight, syempre, yung mga homegrown, mga titos and titas, no? Yung nandito sa Pilipinas na merong virtual currency exchange license galing sa BSP, no? Mga titos and titas. So, ito po, itong company po na to, mga titos and titas, ay nag-ooperate dito sa Philippines. May opisina sila dyan sa BGC, mga titos and titas, at may lisensya galing sa BSP. Okay, so yan ay nakaka-add syempre ng confidence. Kahit naman tayo, nung bago tayo nagte-trade, bago tayo magsimula sa crypto, syempre inalam natin, paano ba, safe ba pera ko dyan? Yan kagad yun no, yan kagad ang tanong So, eto po mga titos and titas, meron dito, ang tawag nga po dito sa exchange na to ay PDAX, no? Ito po yan. Papasok natin, ha. Yan. Buy and sell Bitcoin, Ether, XRP, and other cryptocurrencies using your peso kagad. No? Yan ang advantage. Kaya nga sabi natin, mas pinadali nitong mga taga-PDAX ang buhay. At totoo po yan, nung mga bagong trader, kumpara, no, way back 2018, nung nagsimula tayo, medyo challenging ang mundo ng crypto noon. Talagang natatandaan ko noon. Pupunta pa ako ng mga remittance center, no, para magpondo ng account. Tapos wala pang exchange. Para ka lang forex, nagpapalit ka lang kagad, no? So ito po, para kayong nag-i-stocks, kung familiar kayo sa stock market, parang gano'n, pwede kayo mag-buy and sell dito sa PDAX, no? Nung mga coins na meron sila na available sa kanila. So syempre, para makapagsimula po, kailangan nyo syempre mag-open ng account, ano? Ang maganda rito, napakadali mag-open ng account sa kanila. So, i-click nyo lang po itong create account, okay? Tapos po ay susundan nyo yung step, email address lang actually, at saka phone number. Okay? Pero kailangan nyo pong ihanda, no? Ilahanda nyo po dalawang bagay. ID po, kailangan nyo ihanda, at syempre, yung mukha nyo. Syempre, aanin yung mukha. Kailangan nyo po kasi mag-selfie.
Hindi na kailangan ng picture, selfie na ngayon. Siyempre, alam nyo naman, sa mundo ng social media, nauso yan selfie. So, dalawa lang po, ID at mukha ninyo. No? So, once na po, ifa-follow nyo lang yung step, hindi ko napapakita sa inyo yon dahil nakapag-create na tayo ng account. So, follow nyo lang step, submit your ID, online lang po yan lahat ha, and then meron na po kayong account. Once na meron na kayong account, wala pang 5 minutes, napakabilis mag-create. Once may account na po kayo, kailangan nyo siyang ponduhan para makabili kayo nung unang crypto nyo. Ngayon, paano po ponduhan? Ay, napakabilis din. Pupunta lang po kayo dito sa funds. Ayan, kiklik nyo yung funds. Tapos, syempre, magsiselect kayo. Please select. Payment in, syempre, dahil maglalagay tayo ng pondo. Okay. So, click mo yung payment in, mga titos and titas. At, ngayon po, pwede na kayong PHP, cash in. Yan. Click mo yung cash in. Okay. Pag kinlik mo po itong cash in, PHP, syempre magde-deposit kayo ng peso. Syempre, kung first time niyo, no? Yung matatagal na kasi meron na, kung may Bitcoin, pwede ka mag-deposit ng Bitcoin dito, pwede ka Ethereum o kung ano pa yung mga coins na meron sila. Pero for the purpose of this video, syempre, para po ito doon sa mga bagong-bago lang, ano? PHP, yung peso natin. So, click mo lang, cash in, tapos lalabas po ito. No? Lalabas po itong window na to, mga titos and titas. Ayan. How do you want to cash in? Ito yung mga partner banks po nila kung saan po pwede kayong mag-deposit. Asia United Bank, China Bank, eSwiss, Land Bank, Maybank, at marami pa mga iba. No? Union Bank. And merong nakalagay na rin po dito, magkano yung maximum na pwede nyong i-deposit. Okay? No? Pwede kasing minimum ng 2,000 to 100,000 pesos ang maximum. Minimum is 2,000. Let's say, nakalagay din dito ha, magkano po yung fees. So, ito mura. Oo. Kasi natatandaan ko, noong 2018, nung tayo nagde-deposit dun sa mga remittance center, ang singi lang kagad dun. Isang deposit mo, tapwi kagad eh. 50 pesos kagad. Pupunta ka pa dun. Ito pwede ka na mag-bank transfer. So, ito po, for example, mga titos and titas, ito pipiliin mo, Union Bank. No? Meron siyang 10 peso na fee, pero real time. Ibig sabihin, pagka diniposit mo ngayon, gusto mo, atat ka nang bumili kagad dahil nakikita mo yung Bitcoin, binobomba, umaakyat. Baka maiwan ka. Gusto mo nang bumili, magde-deposit ka. Okay, so cash in, click mo, for example, Union Bank. Okay. Tapos, ilalagay nyo lang po, no, yung amount na ika-cash in nyo. Let's say, sample tayo, 2,000 pesos, for example, no? So, nandyan na rin yung convenience fee and lahat yan. Total na babayaran mo is 2,010. Kasama po yung 10 peso na charge, no? So, ito po, no? Click mo lang po yung next and then lalabas po itong screen na to, yung reference number, no? Just follow this kung meron kayong Union Bank mobile account or kung BDO ginamit nyo. Familiar kayo, I'm sure. Diba? Sanay na po kayo na nagba-bank transfer dahil dito sa pandemic eh, no? So, ifa-follow nyo lang po yung step para na kayo nagbi-bills payment. So, punta kayo sa Union Bank account ninyo, tapos select nyo lang yung PDAX doon as biller, mga titos and titas. At ayun na, 'di ba? So, once po na makapag transfer kayo papunta po doon sa makapag-transfer kayo online sa Union Bank, mga titos and titas, mata-transfer na po yan, no? Diyan sa inyong account sa PDAX. Okay? Wala na kayong kailangang ipadala, wala na kayong kailangang kalabitin. Uy, nag-transfer ako. Wala nang ganun. Importante ito reference number. Okay? So, real time yan. So, pasok na yan doon sa account nyo. Okay, so antayin mo lang, papasok yan, mabilisan. Ngayon, pagka nakapasok na, mga titos and titas, let's say, lagay mo yan, got it. Then, naka-got it ka na, tapos go to your Union Bank account or BDO account, transfer the funds. Let's say,
pumasok na po yung inyong pera, no? Okay? Paano kayo magte-trade? Tito. Yeah. Ito, kahit nung una ako, dahil sanay tayo sa traditional broker, nag-start po kasi tayo sa stock market. No? Kahit nung una, medyo parang, sabi ko, parang paano ba gamitin ang isang exchange? No? Kasi may mga wallet dito eh. Hindi yan pagpasok ng account mo, automatic, pwede ka na mag-trade. No? May mga wallet. So, kailangan mong ilipat ngayon, mga titos and titas, yung funds na pumasok sa'yo, papunta doon sa trading wallet mo. Kasi pumupunta siya doon sa main wallet lang pag nag-deposit ka. So, paano po yan? I-click nyo po itong transfer funds. Okay. Click the transfer funds. So, i-select mo lang ano ita-transfer mo. Let's say, yung PHP, peso, yung dineposit mo. Transfer from and to, saan papunta, no? So, transfer from your primary account to exchange account. Dito po tayo magte-trade, no? Hindi po kayo makakabili ng coins, Bitcoin or Ethereum or any other coin dito sa Binance pagka ang pera nyo po, yung fund niyo ay nasa primary. So, you need to transfer, free of charge na yan, ha? Pag nasa loob na po kayo ng PDAX, allows ng YADBA yan. So, let's say, transfer natin itong fund na to. Let's say transfer tayo ng 5,000 pesos. Ayun. Your request has been successfully processed. Yan. Ngayon, pwede ka na mag-trade. Ayan. Ito, exciting mga titos at titas. So, kita nyo ha. Ilang minuto pa lang. Wala pa 10 minuto. Pwede ka na mag-trade. Ganong kabilis dito sa PDAX. So, puntahan nyo po yung trade tab. Ito po yan. Just click on the trade tab. And then, ang ganda ng interface nitong PDAX ito sa mga, one of the local exchange na maganda yung interface talaga. Pang-international. Panlaban sa international. Kaya nakakatuwa yung mga titos and titas natin sa PDAX matindi mag-isip. Sabi niya, ayaw namin nung local. Gusto namin international ang datingan. Kaya napakaganda nitong kanilang interface, no? At may app din to, may mobile app po, mga titos and titas. So, ito po yung mga coins, yung mga na pwede nyong bilhin or i-trade dito sa PDAX. Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT, USDC, BCH, Litecoin, Uni, Link, Chainlink, no? Link at saka yung Comp, mga titos and titas. So, ito yung mga engine, may engine pa pala, engine, BAT, GRT, ang dami na pala. Ang dami ng coins na pwedeng i-trade sa PDAX, mga titos and titas. Ang maganda rito kasi sa PDAX, hindi mo na kailangan dumaan doon sa tinatawag na P2P. Other exchanges po kasi na international, you need to go to P2P, person to person yan. So, magde-deposit kayo dun sa bank account ng ibang tao para bigyan kayo ng either Bitcoin or USDT. Sa Binance po yan, ha? Or doon sa foreign exchanges. Mga dito si Diaz. So, kagandahan dito, magde-deposit ka, diretso na mismo sa PDAX. Okay? Yung peso mo, pwede mo na kagad i-trade. Hindi mo na kailangan i-convert sa USDT. So, kung may peso po kayo, katulad kanina, nag-transfer po tayo ng fund. So, nandito na yung fund natin. Let's say, bibili tayo ng Ethereum. 153 na lang to Ethereum, 153,000 ang buyer. Price po yan, 153,000 pesos. At ang seller po ay 154,000. Ito po yan, So, ito yung parang bid and ask na katumbas pagka po kayo ay nag-trade ng stocks. So, ito yung mga sellers, nasa taas. Yung buyer po, nasa baba. Yung spread, hindi ho yan yung palaman. Baka nagugutom kayo, maipalaman nyo. Yan po yung difference nung buying and selling. So, ngayon, medyo maliit ito. 1,000. Kanina, nung tinitingnan ko, nasa 2,3 to mga titos and titas So, let's say, gusto mong bumili ng Ethereum gamit ang PHP, diretso na. Napakabilis no? So, click mo lang po yung buy. Ayan. Naku, lumaki na yung spread kanina ano lang to 1,000 lang no? Tapos, click mo yung limit. Okay? Pag yung limit po ang click mo, pwede ka maglagay ng presyo kung saan mo gusto bumili. So, for example,
Gusto mong bumili ng Ethereum, ilang Ethereum ang gusto natin bilhin? Magkano ba kakasya doon sa pera natin dito? Let's say kakasya ba itong 0.01 Ethereum, no? Tapos gusto natin bumili, ito po, 152,389. Sabihin natin, gusto natin bumili sa 152,000. Ito, 350. 400 eh. Mas galante tayo ng konti eh. Taasan natin ng konti. No, ayan. So, ang total fees, 7.62. Total na TOSGAS mo, 1,531. Ethereum, 0.01. Ayan po. Hindi, holdings ko pala ito. Yan po eh. So, place mo lang yung order mo. Okay. 152,400. Madadan ka agad to. Hindi pala. Place buy order. So, yan. Pag kinlik mo po yung buy order, ayun. Lalabas po dito, order submitted. Okay. So, ayun na. Andito na tayo. 152,400. Nakapila tayo ngayon. Okay. Nakapila yung buying natin. Kaya, yun ang maganda, no? Pagka limit ang kiniklik mo, makakapila ka kung saan mo gustong bumili. So, mag-aantay ka ngayon. May mamimigay kaya. May gusto kaya magbenta sa akin ng 0.01 Ethereum dito sa 152,400. Diba? So, pagka meron pong nagkakursunad at binagsakan yan, so makakabili ka sa 152,400 ng Ethereum, na mga titos at titas. So, ganun kasimple. Ganun kabilis lang po. At meron na kayong, nakabili na kayo ng first coin ninyo na Ethereum. Kung Ethereum man yan o kung ano man. Ngayon, ang tanong, Tito, no? Ang gusto kong i-highlight po dito, mga titos at titas, itong mga coins eh. No? Syempre, para doon sa mga newbies po na magsusubok dito sa crypto, ang kagandahan nitong mga coins na nasa PDAX, lahat po ito ay pinag-aralan na. No, for me, no, kasi ito ako na-review ko na itong mga protocols na to, mga projects na to eh. O, hindi na self-explanatory na yung Bitcoin, di ba? Ethereum, sikat na yan eh, no? XRP, yan ang mga sikat eh. For example po, itong Chainlink, no? Itong Chainlink is an oracle. Di na, di ba? So, Aave is a DeFi, decentralized finance naman, mga titos and titas, di ba? So, Engine NFT yan. So, ibig sabihin, mga titos and titas, dito kasi sa space ng crypto, especially kung pupunta kayo sa mga international exchanges na 'di ba, na napakaraming coins, tapos hindi nyo naman alam ang mabibili niyo, mga titos and titas. Ayun ang medyo mas risky for me, no? Bakit po? Kasi dito sa crypto space may tinatawag na rug pull, no? Makikita ninyo, no? May mga coins lipad ng lipad, liparan ng liparan pag binili mo, no? Mga titos and titas, biglang babagsak tapos biglang mawawala yung coin. Mawawala doon sa exchange, no? So yung po tawag po do rug pull eh, no? So may mga ilang nangyayaring ganyan, kaya you have to be aware also. Ngayon, ang kagandahan dito sa PDAX, eto, matitibay na tong mga coins na to when it comes to liquidity, auditing ng project, no? Dumaan na po yan dun eh, no? So ito, malabo na tong mga rug pull, yung mga nandito na coins na to. So bagay na bagay talaga, no? For me, bagay na bagay talaga itong PDAX kung nagsisimula kayo, kung nag-aaral kayo. Para wala ka na munang iniintindi, safe ba yung pera ko? Safe ba yung coin na mabibili ko? Diba? Wala ka na muna iintindihan na yun. Makakapag-focus ka ngayon, mga titos and titas, makakapag-focus po kayo ngayon sa pagtitrade. Diba? Hindi mo maiisipin kung safe na, diba? Hindi pa naisipin eh. O ano bang klaseng coin yung bibiling ko? Okay ba to? Hindi na. Dito ka na kay PDAX, mga titos and titas. So, para doon sa mga bago lang. Eto pa, matindi dyan. Eto, matindi dyan. Nakikita niyo po ba yan? Yan, nasa ilalim na yan. Ayan. Pagka nag-register kayo, pwede nyo pong gamitin yung code ng Tito Vlogs. Type nyo lang doon sa code, no? Referral code, Tito Vlogs. At sigurado, magkakaroon kayo
ng 50 peso worth of Bitcoin, ha, mga titos and titas. Magkakaroon kayo niyan, no? So, yan, ganyan katindi ang mga titos and titas natin sa PDAX, no? So, pwede nyo pong gamitin yung code na yan. So, ngayon, meron ka ng coin. Nadan ba tayo? Mukhang nakabili tayo, ha? Kung gusto mong ibenta, ganun din naman po, no? Just click sell. Tapos ipe-place mo lang kung magkano mo gustong ibenta. So ganun na, pakabaliktaran naman, babaliktarin mo lang. So, just click sell. Pagka nagmamadali ho kayo, gusto nyo kagad magbenta, click nyo yung market. Yan, sell. Limit kasi tayo, pwede mo ilagay yung presyo. Pag market, tas click sell, lalagay mo lang yung quantity. Let's say Ethereum. Lagay mo lang yung quantity dyan. Automatic, kung ano yung buyer price, dun po niya isa-sell yung coin, yung Ethereum or yung Bitcoin mo, mga titos and titas. So once na nakapagbenta ka na, let's say bumili ka ng mas mababa, naibenta mo ng mas mataas, syempre gusto mong mag-Starbucks o mag-McDonald's, 'di ba? Gusto mong magkape. Kailangan, 'di ba? Kailangan mo ngayong mag-cash out. Ay napakadali din ng cash out. Saan ang punta natin? Doon po ulit sa funds. Tapos payment out naman. Kanina payment in tayo, no? Payment out naman tayo, ganun din. PHP, i-click natin, cash out. Ayun. Pili na po kayo diyan. Gusto niyo sa PesoNet, InstaPay, Unofi yan, Union Bank, wala rin. Wala rin bayad pagka maglalabas kayo ng pera. Diba? So, ganun po kasakalam. Yan. Ganun kalakas itong PDAX, no? Na local. Bagay na bagay, no? Bagay na bagay po ito sa mga bago at gustong sumubok sa crypto space. Yan na muna, mga titos at titas. Paano? Sana po ay may napulot kayo dito sa What's Up with Crypto. Magkita-kita tayo sa tambayan, ha? Huwag niyong kalimutang i-click kagad yung subscribe button at magkita-kita tayo para mas matuto pa kayo sa mundo ng crypto. As always, trade wisely. God bless you all. Bye!